Magandang gabi po sa inyong lahat. Ibig ko pong i-welcome ang mga bisita natin, mga kapatid na deboto na galing pa sa iba't ibang lugar na hindi nakatungo sa Naga upang ipagdiwang kapistahan ni Ina. Welcome po sa inyo dito sa amin sa Paco, Manila. Kakaiba po talaga ang mga alagad ni Jesus. Kakaiba sapagkat wala kang tulak-kabigin. Abay mantakin po ninyo, sinasabi ni Jesus ang kanyang dadanasing peligro, ang kanyang hirap na pagdaraanan, subalit ang mga alagad iniisip na kung sino ang papalit. Kung sakaling dumating ang panahon, kung si Jesus ay wala na. Sigurado yung mga alagad nagtatalo-talo yan. Sabi marahil ni Pedro, ako ang marahil pumalit kay Jesus sapagkat ako ang bato. O marahil sinabi rin ni Andres, hindi rin. Ako siguro ang dakila sapagkat tumulong akong pakainin ang higit sa 500 katao. O marahil sabi rin ni Mateo, ako yung dakila sa inyo. Bakit? Sapagkat kanino ba siya tumuloy para makikain? Pero syempre, hindi magpapatalo si Judas. Ang sabi niya, parang ako ang dakila sa inyong lahat. Bakit? Kanino ba iniatas ang pagbabantay sa kanilang pondo o kayamanan? Mga minamahal kong mga kapatid, ito ang siyang simula ng ating pagninilay. Ngayong tayo nasa ika-25 linggo sa karaniwang panahon. Kaya nung malaman ni Jesus na nagtatalo-talo ang kanyang mga kaibigan, hindi po sagot ang kanyang ibinigay, kundi isang hamon na siyang magbubukas ng kanilang isip nang sa gayon matutuhan kung ano nga ba ang dahilan o ibig sabihin at kahulugan ng tunay na kadakilaan. Anong sabi ni Jesus? Ang sinumang nagnanais maging una, magpahuli. Sapagkat ang nahuhuli, nauuna at siyang lingkod ng lahat. In the same manner, my dear friends, we also ask in all honesty ourselves, what is my true greatness? And where can we find our greatness? Alam po ninyo, tayo po mga Pilipino, para rin po tayo mga Hudyo, we have our own share of being always on the top. Hindi ko alam sa mga kabataan na naririto kung alam nyo po yung halimbawang babanggitin ko. Sabi po ng aking mga magulang, nung ako daw po ay bininyagan, pagkatapos ng rito ng binyag, kinuha ko ng aking tatay mula sa pagkakakalong sa aking nanay at ano ang kanyang ginawa? Kinuha ko mula sa bisig ng nanay ko at humangos palabas ng simbahan. Nagmamadaling, nagtungo sa labas ng simbahan. Yung mga bata, hindi nakaka-relate, yung mga lola. Sister Lita, itinakbo din ho ba kayo ng tatay ninyo palabas ng simbahan? Bakit po ba hinahangos palabas? Ayon po sa kanilang paniniwala, ang batang inilabas sa simbahan ng nagmamadali ang mga magulang, mangunguna sa lahat ng larangan. Magtatagumpay sa anumang kanyang papasuking larangan sa kanyang paglaki. That is why, my dear friends, we live in a world of competition. Malungkot tayo pag tayo ay number 2. Ibig natin palaging maging number 1. Sa isang banda, hindi naman masama o kasalanan ang makipagkompetensya. Subalit, kailan po ba nagiging masama at kasalanan ang kompetisyon? When our competition would continue to seek our self-fulfilling ambition. And that makes every competition not only dangerous, but sinful as well. Kaya nga hindi ba, sa larong trip to Jerusalem, sino po ba yung nananalo? Hindi naman yung mabilis ang pagtakbo. Hindi naman yung mabilis na makaupo. Ang nananalo sa trip to Jerusalem, yung magaling mambalya, yung magaling manulak, yung magaling mang-agaw. Kaya ang tawag po dyan, competitive mentality. Ibig natin ayaw na maungusan.
Hindi natin gusto na tayo ay number 2 lamang. Nais natin, gusto natin, palaging maging number 1. Nang sa gayon, masarap sa pakiramdam kapag sinasabi sa atin ng ating kapwa, ikaw na. Ikaw na ang siyang tunay na mangunguna. Kung gugustuhin natin makipagkompetensya, mga minamahal kong mga kapatid, marahil oo, hindi kasalanan, hindi masama, pero nakakapagod. Mapapagod po tayo palagi sapagkat walang katapusan. Hindi tayo titigil ng pagnanais na mauna at maungusan ang iba. Kaya nga po ngayong gabing ito, hindi po ibig ni Jesus na mapagod tayo. Hindi po nais ni Jesus na sa ating pakikipagkompetensya maging mahirap para sa atin. Kaya ano po ang kanyang sabi? Where can we find greatness? And where goodness truly lies? First, my dear friends, we can find greatness towards the way of humility. True greatness can be found in humility. You see, the opposite of humility is pride. And pride is about thinking more of ourselves. When we think more about ourselves, we have totally forgot to think about the others. Kaya nga hindi ba, no? Pansinin niyo po yung mga taong mayayabang. Ang laging laman ng kanilang isip, ako at ako lamang. Me, myself, and I. Kaya ang isang taong mayabang, hindi niya walang espasyo para sa kanya ang isipin ang kapakanan ng kapwa. Laging mahalaga sa isang taong mayabang, ano bang nararamdaman ko? Ano bang gusto ko? Ano bang nais ko? Bakit ba ako nasaktan? No? Kaya nga pansinin niyo po, yung mga taong sensitive, marahil oo, no? Hindi sila ganun kagaling, pero yung mga taong sensitive, mayayabang. Bakit po mayabang? Ang laging iniisip, nasaktan ako. Ang laging kinukonsider, ako ang siyang nasaktan. At dahil ikaw ay sensitive, hindi mo nakuhang isipin ang kalalagayan ng iyong kapwa. Kaya ito po yung unang bagay na dapat nating matutuhan. Where can we find greatness? True greatness lies on the way of humility. Kaya nga po hindi ba, ano po ang unang kasalanan ng ating mga sinaunang magulang? The sin of our first parents is not about eating the fruit, but the sin of our parents is pride. And because of pride, there comes enter self-entitlement. Kaya nga hindi ba, nung ibig nilang, nung sila'y natuksong kainin ng bunga, anong sumunod na nangyari? Gusto kong maging Diyos. At yung po yung nangyayari sa atin kapag tayo ay mayabang. We always think that we deserve all the good things that the world has to offer. Pansinin po ninyo, kahit po yung ganitong mentalidad, nadadala natin kahit sa ating pananalangin. May mga pagkakataon sasabihin marahil natin sa Diyos, "Oh Lord, nagsimba ko ngayong linggo, ha?" Kaya dapat, yung panalangin ko may sagot na. "Lord, ha, naghulog ako sa buslo, dapat wala na akong sakit." Why? Because we always believe that we are entitled. We deserve all the good things that the world has to offer. Kaya, ngayong gabing ito, ibig natin maging dakila, tahakin ang daan ng kapakumbabaan. Pero, may mga tao na ang tingin sa kapakumbabaan ay yung ibaba ang sarili. That is not humility. And that is why there is what we call false humility. Ano pong ibig sabihin nun? May mga tao sasabihin sa atin, "Ang galing-galing mo naman." Sasabihin natin, "Di naman, tsamba lang." "Uy, ang galing-galing mo kanina." "Di naman." Humility is not only thinking less of ourselves, but humility, my dear friends, is about thinking that we are created in the image and likeness of God. Kaya nga po, hindi ko maintindihan bakit napakahirap para sa ating mga Pilipino kapag sinabi sa atin, "Ang galing-galing mo."
Pwede namang sabihin, thank you. Salamat. Napakahirap sa ating tanggapin na meron kang angking galing. Pero magpapasalamat ka sapagkat alam mong yung galing na yung tinatamasa, hindi galing sa iyo, kundi galing sa Diyos. At yung po yung unang daan kung saan natin matatagpuan ang tunay na kadakilaan sa daan ng kapakumbabaan. When we think less of ourselves so that we not become self-entitled. Pangalawa, hindi lamang sa daan na kapakumbabaan matatagpuan ang tunay na kadakilaan. Ang isang taong mababa ang loob, madaling makapaglingkod. Because greatness can also be found on the road to service. Sabi po ng ating katekismo, humility is the foundation of all virtues. Kaya kung mababa yung kalooban, madaling maglingkod. Kapag po mababa yung kalooban, madaling magpatawad. Kapag mababa yung kalooban, madaling umunawa. At ang lahat ng ito, paglilingkod, pagpapatawad, pag-unawa, matatagpuan sa isang simpleng daan. Ano po iyon? Ang daan ng pagmamahal. Sapagkat kapag ang puso ay hindi lamang puno ng kapakumbabaan, madaling mahalin kahit pa hindi yung kaibig-ibig. Kung ang puso punong-puno ng kapakumbabaan, madaling makapagpatawad. Kapag ang puso punong-puno ng pag-ibig, hindi ka sensitive. Pansinin po ninyo, isang self-check, tabi-tabi, yung mga sensitive, yung mga madaling masaktan. Minsan, hindi naman talaga yung kapwa ang problema. Ang problema, yung pagtingin sa sarili. Nasaktan ako. At dahil nasaktan ako, left the group. Malakas ang tawa mo, para nakaka-relate ka. Real talk po tayo. Marami pong ganyan, kaya sa Facebook, maraming pinag-away na samahan. Konting nasaktan, na-offend, left the group. Yung mga tawa ninyo, malisyoso. Para may mga naiisip kayo. Pero totoo naman po iyon. Kaya nga po ngayong gabing ito, tinuturo sa atin ang kadakilaan. Hindi yung patunayan sino ang mali o tama. Ang kadakilaan, tahakin ang daan ng kapakumbabaan. Taakin ang daan ng pagmamahal at paglilingkod. Kaya ngayon, kung meron mang tanong po na dapat nating sagutin, nasaan ang aking sariling kadakilaan? Where is my own greatness? Sa mga magulang na naririto, pwedeng maging dakila yung mga magulang kung laging iniisip ng mga magulang yung kapakanan ng kanilang pamilya at tahanan. Yung mga anak na naririto, pwede kayong maging dakila kung mas pipiliing mag-aral ng mabuti kaysa magbulakbol, hindi lamang upang makamit ang kinabukasan, kundi upang laging isipin ang magulang na ginagawang gabi ang bawat araw. Ginagawang araw ang bawat gabi, maitaguyod lamang ang iyong pag-aaral. Ang mga tindero sa palengke, pwedeng maging dakila. Kung sa kabila ng hirap ng buhay, lalaban ng patas at makatarungan. Where can I find my true greatness? Sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, hindi po aksidente na sa ating ebanghelyo ngayon, pinagdiriwang natin ang kapistahan ng Mahal na Birhen ng Peña, Francia. Sapagat ang Mahal na Birhen, ang siyang unang halimbawa, ang unang larawan ng kadakilaan sa pamamagitan ng kapakumbabaan, ng kanyang sabihin, paano mangyayari ang mga ito? Tanggap ang kanyang kahinaan, pero bukas ang isip at kalooban sa kapangyarihan ng Diyos sa kanyang buhay. Ang Mahal na Birhen ang siyang larawan ng tunay na paglilingkod ng may pagmamahal, ng kanyang masambit, ako'y alipin ng Panginoon, maganap nawa sa akin ang iyong sinabi. Kaya nga po, sa misang ito,
inaanyayahan ko po kayo. Hingin po natin sa pamamagitan ng panalangin ng Mahal na Birhen ng kanyang halimbawa, maging dakila din tayo. Dakila sa larangan ng kapakumbabaan. Dakila sa daan ng paglilingkod. Nang sa gayon, sa dapit hapon ng ating buhay, tayo ay susukatin sa timbangan ng pagmamahal. Amen.